Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Ang morning devotion na ito ay magmumula sa Door of Faith Church, District 6 sa pangunguna ni Ma'am Cheryl Manansala. At sa senior pastor namin na si Pastor Jeffrey Manaig. Sa umagang ito ay patuloy po tayong magpapasalamat sa Panginoon. Tayo ay magti-thank you sa kanyang mayamang biyaya sapagkat tayo patuloy niyang ginising at sinamahan sa umagang ito na patuloy tayong binigyan ng lakas. Minulat ang ating mga mata dahil sa mayamang biyaya niya. Kaya bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Salamat po sa inyo, Diyos. Hallelujah. Paggising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko.
lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa inyo, O Diyos, sa umaga ito. Patuloy nga, Panginoon, na humingi kami ng kapatawaran. Linisin niyo po kami ng inyong kapangyarihan. Anumang bahid karumihan, Panginoon, na nakita niyo po sa amin. Mga kasalanan iniisip, sinasadya man o hindi, O Diyos. Linisin niyo po kami ng inyong kapangyarihan. Paging karapat dapat po kami sa umagang ito sa pagharap namin sa inyo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, yung inyong salita na aming pag-aaralan sa umagang ito. Patuloy nga po, Panginoon, bigyan niyo po kami ng kaunawaan, karunungan, katalinuhan na nagmumula sa inyo, O Diyos. Sa bawat makikinig, Panginoon, patuloy na pagpapala ang maranasan, Panginoon, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Ano po, ang teksto na ating pag-aaralan sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa aklat po ng Mateo, chapter 1, verse 18 hanggang 25. Sa aklat po ng Mateo, chapter 1, verse 18 hanggang 25, ganito po ang pagkakasabi. Ito ang naganap ng ipinanganak sa Jesucristo, si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit, dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayon itong malagay sa kahiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot. Napakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki at Jesus nga ang ipapangalan ni Jose sa sanggol. Ang pamagat po ng ating pag-uusapan sa umagang ito ay My Souls Magnifies the Lord. Ano po, sa nalalapit na Kapaskuhan ay walang ibang magagalak kundi yung ating mga kaluluwa o yung ating mga sarili, ano po, sapagkat nalalapit na ang pagsilang o ang kaarawan ng ating Panginoong Hesus. Ano po, walang ibang magagalak kung hindi tayo, mga kapatid, na kailangan nating magalak. Ano po, although kailangan nating magalak araw-araw, pero ibang kagalakan yung ipaparanas sa atin ng Panginoon pagkat ito yung muling pag-alala natin ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Ano? Sabi dito sa verse 18, ito ang naganap ng ipanganak sa Jesucristo, si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda na magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito na yung nagdadalang tao si Maria, ano po, sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Mapapansin natin agad yung himala ng Panginoon na nangyari kay Maria, na siya'y pinili ng Panginoon, na siya'y gagamitin bilang magsisilang ng tagapagligtas. Ayun na yung ating Panginoong Hesus. Ano po? Sabi naman dito sa verse 20, hallelujah, sabi po dito, ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot, napakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Nag-isip dito si Jose na bakit nabuntis si Maria, hindi naman niya nasisipingan. Ano po? Hallelujah. Inisip niya ito. Ano po? At talagang siya'y napaisip na hiwalayan ng palihim si Maria. Kasi alam naman natin, ang batas ni Moises, ano po, pag nalaman kang ikaw ay nabuntis o nahuli sa pangangalunya, ikaw ay babatuhin hanggang sa mamatay. Kaya ang naisip ni Jose, ano po, na siya'y hiwalayan ng palihim. Ano po, sa umagang ito, mga kapatid, ang pag-uusapan natin ay yung dalawang tao na sumunod. Yun ay si Maria at si Jose. Ano po,
Pag-usapan po natin sa umagang ito yung pagsunod ni Jose at yung pagsunod po ni Maria. Unang bagay po, pag-usapan po natin yung pagsunod ni Jose. Ang sabi sa Mateo chapter 1, verse 24, ang sabi dito, na magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ano po? At nangusap na sa kanya ang Panginoon sa pamamagitan ng panaginip. Ano po? At pinakasalan niya na si Maria. Ano? Sabi dito, hanggang sa manganak ang si Maria, hanggang ipanganak ang ating tagapagligtas, hindi sinipingan ni Jose si Maria. Ano po? At mapapansin natin dito yung pagsunod ni Jose. Ano po? Pagkagising, ang sabi doon, agad siyang sumunod sa Panginoon. Mga kapatid, ganoon din po ba tayo? Ano po? Sa umaga pa lang ay humihingi na tayo ng instruction sa Lord. Lord, ano ba yung gagawin ko sa umagang ito? Pagkamulat pa lang ng ating mga mata, ito pala yung kailangan nating gawin. Ano po mga kapatid, na kailangan agad nating tanungin sa Panginoon. Panginoon, ano po ba yung gagawin ko sa buong maghapong ito? Ano po, ako po ba ay magse-cellphone na lang maghapon? Ako po ba ay tatambay na lang maghapon? Ano po, hingi tayo ng instruction sa Lord. Lord, may dapat po ba akong puntahan? May dapat po ba akong hayuan? O may dapat po ba akong gawin sa inyo? Ano po, ito yung kailangan nating itanong sa Panginoon. At yung kailangan nating hingiin sa Diyos, yung instruction, kung ano ba talaga yung ipapagawa niya, ano po, sa isang trabaho. Ano po, pag pumasok tayo ng trabaho, ay tatanungin natin yung boss. Boss, ano po ba yung gagawin ko pagpasok natin sa trabaho? At kailangan meron tayong gagawin pag pumasok tayo sa isang trabaho. Ano po, ganoon din po sa atin. Maaaring tayo ay nasa trabaho natin ngayon, ano po, na maglingkod sa Panginoon. Ito na yung ating trabaho. Ano po, at salamat sa Panginoon, kaya kailangan nating itanong sa Panginoon kung ano yung ating gagawin. Ano po, at sa Mateo naman po, chapter 2, verse 13, sabi dito, pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kaniya, bumangon ka at dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Ito na yung pagdalaw ng 3 pantas. Ano po? Nasa pamamagitan ng 3 pantas, nakita ang Panginoong Hesus na pinag-utos ni Haring Herodes. At nung nakita ng 3 pantas, ay hindi na sila bumalik kay Herodes kasi alam nila yung pakay ni Herodes. Nangusap ang Panginoon sa pamamagitan ng panaginip na sila ay papatayin lamang. At makikita natin dito na nag-init yung ulo ni Haring Herodes at pinahanap niya na ang Panginoong Hesus upang patayin. Ano po? Sa pamamagitan ni Jose, mga kapatid, ay nangusap ang Panginoon na ilipat na ng lugar yung bata sapagkat andyan na si Herodes, handa ng patayin ng ating Panginoong Hesus. Sa kabila ng pagsunod ni Jose, ay makikita natin na napakalaking bagay ng kanyang pagsunod na ito. Ano po, nakita natin na talagang kung ating pag-aaralang mabuti, kung wala yung pagsunod ni Jose, paano na kaya, siguro wala tayong pakinabang ngayon, o hindi natin mapapakinabangan yung ganong bagay. Malaking pakinabang din natin na yung pagsunod ni Jose ay nangyari. Ano po, siya ay nagising sa kabila ng kanyang pagtulog. Ano po, at sa pamamagitan muli ng kanyang panaginip ay nangusap ang ating Panginoon. Ano po? Makikita natin yung malaking bagay na ginawa dito ni Jose. Yung pagsunod sa Panginoon na kailangan din nating tularan. Ano po? Sa Mateo chapter 2, verse 19, sabi dito, pagkamatay ni Herodes, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon habang siya'y nasa Ehipto. Sabi sa 20, sinabi sa kanya ng anghel, bumangon ka, dahil mo na sa Israel ang iyong mag-ina sapagkat patay na ang mga nagtatangka sa buhay ng bata. Ano pamapansin natin dito? Na si Jose ay galing na naman sa pagkakatulog. Ano po, sa aking pagbabasa ay aking napagbulay-bulayan. Sabi ko nga sa aking sarili, ikaw kaya ang magpabalik-balik ng paglalakad ng napakalayo kung hindi ka palagi magpahinga at matulog. Ano po, yung pagtulog po ni Jose ay naging malaking pakinabang din. Ano po, dahil sa pamamagitan ng kanyang pagtulog ay doon naman nangungusap ang Panginoon. Kaya isang bagay din po na kailangan din talaga natin ng pahinga. Ano po, kung man tayo ay napapagod sa ating mga ginagawa, ano po, hindi pala natin alam na sa pamamagitan din ng ating pamamahinga ay magkakameron din naman tayo ng time para kausapin ng Panginoon. O magkakameron din tayo ng time para kausapin naman tayo ng Diyos. Ano po, makikita natin dito na bumangon si Jose at dinala niya sa Israel ang kanyang anak, ano po,
ang Panginoong Hesus. Ano po, at dahil doon, ano po ay talagang nalito siguro si Herodes sa paghahanap sa bata. Ano po, mapapansin natin dito, ito yung pinakamalaking trahedya na nangyari sa Bethlehem. Ano po, sapagkat pinapatay niya, ano po, yung mga batang lalaki, 2 taong gulang pababa. Ano po, isang pinakamasakit na nangyari siguro ito sa Bethlehem. Ano po, biruin niyo po na ang mga bata noon na walang kamuwang-muwang, walang nalalaman, ay ipinapatay, ano po, ni Haring Herodes. Huwag lamang siyang mapaltan sa kanyang pagiging hari. Ano po, sapagkat alam natin na ang ating Panginoong Hesus ang papalit sa kanya bilang hari ng mga Hudyo. Ano po, salamat sa Panginoon, napansin natin yung pagsunod ni Jose. Ang pag-usapan naman natin ay yung pagsunod naman ni Maria. Ano po, sa aklat ng Lucas, chapter 1, verse 28. Pag-usapan po natin yung pagsunod ni Maria. Ano po, sa aklat po ng Lucas chapter 1, verse 28, sabi dito, lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos, sumasa iyo ang Panginoon. 29, naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at iniisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng pagbati. Ano po, salamat sa Panginoon. Makikita natin dito yung pagpili naman, ano po, o yung pag-utos, o yung paggamit naman kay Maria, ano po. Di ba nagtanong dito si Maria sa kwentong ito, paano mangyayari kung ako'y isang birhen? Paano nga naman mangyayari na siya'y isang birhen na siya'y magdadala ng isang sanggol? Ano po, mapapansin din natin dito, ano po, na walang hindi kayang gawin ang ating Panginoon. Inilustrasyon pa nga ng mga anghel. Ano, nakikita mo ba si Elizabeth? Hindi ba siya'y nagbuntis kahit siya'y isang matanda na? Ano po? Siya'y isang magulang na. Ano, sabi nga ng ilan, ano po, na siya'y isa pang baog. Ano po, pero siya'y ginamit ng Panginoon. Ano po, nakikita mo ba ang ginawa ng Diyos sa buhay niya? Alam po, ang sabi dito, sapagkat walang anumang bagay ang hindi kayang gawin ng ating Diyos. Ano po, lahat po ng bagay ay kayang gawin ng ating Panginoon. Ano po, sa pamamagitan ni Elizabeth, na isa ng baog at matanda na, pero nagdalang tao pa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Ano po, at sa pamamagitan ni Maria, siya'y nagbuntis kahit siya'y isang birhen, sa pamamagitan din ng Panginoon, ng kapangyarihan ng Diyos, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Sa verse 41 ng chapter 1 ng Lucas, ang sabi dito, nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya'y napuspos ng Espiritu Santo. 42, napasigaw siya sa galak, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati ay gumagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan, pinagpala ka sapagkat sumasampalataya kang matutupad ang pinapasabi sa iyo ng Panginoon. Ano po? Hallelujah. Nagtagpo na si Elizabeth at si Maria. Ano po? Ano kaya ang batian nila noon? Ano po? Ano kaya yun na Hi Mars? Ganun din ba ang kanilang batian? Ano po? Siguro sila ay nagkamustahan. Ano po? At nung binati ni Maria si Elizabeth ay gumalaw yung baby sa sinapupunan ni Elizabeth. Ano po? At napuspos doon. Sabi nga, napuspos doon si Elizabeth. Ano po? Ganun po pala yun, mga kapatid. Pag mapapansin natin dito na si Maria ay nasa kanya si Jesus. Ano po? Si baby Jesus, nasa kanya sinapupunan. At simula nang siya'y bumati kay Elizabeth, ano po, ay napuspos ng kapangyarihan ng Diyos si Elizabeth. Ano po, mapapansin natin dito yung kapangyarihan ng Panginoon. Pag nasa atin pala si Jesus, isang malaking bagay na pagbati pa lang natin ay nagiging blessing na tayo sa kanila. Ano po, nagiging pagpapala na tayo sa kanila. Ano po, kung sumasa atin ang Panginoon, ano po, ay nagagalak na ang iba sa atin. O nagkakameron na ng kagalakan, nagkakameron na ng blessing, ano po, o napapagpala na sila ng Panginoon. Ano po, kung nasa sa atin si Jesus, kung nasa sa atin ang Panginoon, ay patuloy na tayong magiging instrumento ng Diyos upang mapagpala naman ang iba sa pamamagitan lamang po ng ating pagbati. Ano po? Salamat sa Panginoon. Ang sabi naman dito sa Lucas chapter 1 verse 46, at sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon
at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Makikita natin dito yung pagpili ng Panginoon kay Maria. Ano po, sa dinami-rami nga naman ng babae noon o ng kababaihan noon sa Israel. Pero bakit siya yung napili? Ano po, mapapansin natin yung galak ni Maria. Ano po, na siya pinili ng Panginoon upang maglalang ng isang sanggol na tagapagligtas. Ano po, ang sabi doon sa verse 46, at sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, nagagalak sa Diyos. Hallelujah. Kailangan ay ganito rin yung ating maranasan. Yung pagpili sa atin ng Panginoon ay dapat meron tayong kagalakan. Yung aking kaluluwa, yung aking espiritu, ano po, ay handa ng purihin ng Panginoon sapagkat ako'y kanyang pinili. Ano po, dapat ganito yung ating kaisipan. Dapat ganito yung ating pag-iisip sa mga oras na ito. Ano po, na tayo ay pinili ng Panginoon. Sa kabila ng pagsunod ni Jose, sa kabila ng pagsunod ni Maria, sa paggamit na sa kanila ng Panginoon, ano po, yung kagalakan ay kanilang naranasan. Sapagkat pinili sila ng ating Panginoon. Kaya walang ibang magagalak, ano po, sa panahong ito, o sa araw ng Kapaskuhan, kundi tayo mga nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ano po, sapagkat nalalapit na o naisilang na ang ating Panginoong Hesus at yung kanyang kaarawan ay ating ipagdiriwang. Ano po, salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Ano po, nagalak si Maria sapagkat pinili siya ng Diyos. Kaya ikaw kapatid, kaya tayo kapatid, tayo ay magalak sapagkat pinili tayo ng Panginoon. Kailangan magalak ng ating mga kaluluwa. Kailangan magalak ng ating espiritu sapagkat tayo ay pinili ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos sa kanyang mensahe sa umagang ito. Nawa ay patuloy tayo na pagpala minsan pa na kanyang mga salita. Kaya salamat sa Diyos. Samahan niyo po akong manalangin. Hallelujah. Aming Ama, aming Diyos, salamat po Panginoon sa umagang ito, O Diyos, sa pamamagitan, O Diyos, ng pagsunod ni Jose, sa pamamagitan ng pagsunod ni Maria. O Diyos, ay nangyari nga po ang inyong pagsilang, Panginoon. Lord, kung walang sumunod, Panginoon, kung wala kaming pagsunod, Panginoon, ay wala pong mangyayari, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa kabila ng inyong mga ginamit na tao, Panginoon, ay patuloy nga, Panginoon, na nangyari ang inyong pagsilang at patuloy kaning merong pinananambahan at pinaniniwalaan na kayo ang aming tagapagligtas, O Panginoong Hesus. Salamat po, Panginoon, sa umaging ito, patuloy nga po ang mga nakarinig ng inyong mga salita, O Diyos, ay patuloy niyo pong pagpalain ng inyong kapangyarihan. Naniniwala ako, O Diyos, na kayo ang Diyos na makapangyarihan na magpapala sa kanila, Panginoon. Yung aming mga narinig, Panginoon, patuloy nga, Panginoon, na maging mensahe ito sa aming mga puso't isipan at madala namin, Panginoon. Salamat, O Diyos, patuloy na pagpapala po ang aking mga sinasambit, yung mga kasama ko po dito, mga nanonood sa live, O Diyos, pagpalain niyo po sila ng inyong kapangyarihan at kayo po ang aming inaasahan sa kanilang buhay na kayo po ang kikilos at gagawa, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Ngayong Kapaskuhan ay hinihingi po namin ang iyong mayamang pagsama, Panginoon, sa mga pamilya, Panginoon, na ngayon lang muli nakita-kita, Panginoon, Lord. Nawa, Panginoon, ay ma-enjoy lagi yung mga fellowship, Panginoon. Maitaas po ang inyong pangalan, Panginoon. Ngayong Kapaskuhan, O Diyos, yung pagmamahalan po ay maranasan ng bawat pamilya, Panginoon. Kayo po ang patuloy na aming pinagkakatiwalaan, Panginoon. Ang pagpapala po, Panginoon, ay patuloy naming maranasan at patuloy naming inaasahan, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon. Ang pagpapala po ay patuloy na maranasan ng bawat isa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat po sa Panginoon at binabati ko po kayo ng Merry Christmas. Ano po sa ating lahat at pagpapala po sa ating lahat. Salamat po. God bless po.